I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Wow, good news guys. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. And this is good news for everybody. Ayan, mayroon tayong news updates mga best, mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. February 10, 2026. Shout out sa inyo guys. And of course, no, ito talagang siyempre masaya ang lahat. Lalo na po yung mga Marcos Loyalist, mga supporters na talaga namang sumusuporta sa Pangulo. At alam din po natin, there's no ground. No impeachable offense sa mga isinampa laban sa Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo guys, mamumurit talaga sila eh. Oo, maniwala kayo. Hindi talaga sila kakasa. Ngayon, pag ilang mga paraan para tanggalin ng Pangulo sa palasyo. Ngayon abangan natin ano na naman ang susunod na gagawin nila para sirain ng Pangulo. Itong impeachment. Kulilat. Para kompleto detalyado guys, basahin ko sa inyo kung ilang votes ang nakuha ng Pangulo to dismiss itong impeachment laban sa kanya. Ito, basahin ko para kompleto detalyado, okay? Sabi po dito ng Impact Leadership, ayan, House dismiss impeachment complaint against Marcos, voting 284 and 8 and 4. 284 for dismissal. Ayan, pabor for dismissal itong impeachment laban sa Pangulo. At naman, siyempre, pabor para ma-impeach ang Pangulo. 4 ang abstain. Okay? The House of Representatives on Monday dismissed the impeachment complaint filed against President Ferdinand Marcos Jr. voting at 284 in favor to dismiss yan guys 8 against diba? And 4 abstain to adopt House Resolution number 746 along with the findings, conclusion, and recommendation of committee report number 111. Agay! Wow! To God be all the glory guys. Thank you Lord. Thank you. Malinis po ang pagkatao ng Pangulong Marcos Jr. Wala po kayong maibubutas. Itaga nyo po sa pagmumuka ninyo. Makabayan Black. At itong mga dilis. Among the lawmakers who voted against the resolution were Kabataan Party List Representative Renico ML. Ayan, si Representative De Lima. Alam po natin, mga dilawan yan. At makakaliwang grupo, of course, di Gabriela, Sara Ilago, Sagip Party List, anak ni Peloca yan, si Paulo Marcolita, and Active Teachers Party List. Ayan, si Tinyo, na nagmagaling-magalingan. Ipipilit yung sa kanya na wala namang ground. Di ba? May mga hersi lang para lang may masabi, para lang siraan ng Pangulo. Yan nga ang sinasabi ko guys. Dekada na po sinisiraan ng mga Marcoses. Tandaan po ninyo yan. Minsan na po dumaan sa paghuhusga ng taong bayan sa maling pagbibintang sa panahon ni Cory Aquino. International. Dinala pa ang kaso laban sa kanila. Pero ano nangyari? Natalo ang mga dilawan doon. Hindi, real talk po tayo, di ba? Nanalo ang dating First Lady Imelda Marcos. Kasi kakampi nila ang katotohanan. Tapos, ito na naman. What? Ayan mga kababayan. Ito ilang beses na gumagawa ang mga ito ng paraan para lang matanggal ang Pangulo sa palasyo. Ilang beses. May mga big rallies pa. Yung mga pulburing videos. Ang dami as in. Ito, pinakahuli. Itong impeachment. Ngayon, ano nangyari? Kumasa ba sila? Wala nga. As in, wala Kasi ang Pangulo malinis ang kanyang konsensya. Hindi po magnanakaw yan. Gawa-gawa lang yan ng mga anti-Marcos, guys. Remember that. The House Committee on Justice Chair by the Batangas 2nd District Representative Jerbel Jinky Beatrix Luistro
had earlier ruled that the both complaints failed to meet the constitutional requirement of sufficiency in substance, despite being found sufficient in form. The complaints were separately filed by the lawmakers Andre De Jesus and by group of the activists and private individuals led by the former lawmakers. Ayan. O ano? Anong kapalagayan nyo? Siyempre, mga kababayan, alam nyo, pag gumawa ka ng kabutihan, and of course guys, ang katotohanan ay papanig sa'yo. Diba? Pero kung gawa-gawa lang din naman, makikita rin naman natin ang totoong result. 'Di ba? Sa House Committee on Justice, tingnan nyo naman yung mga manifest ng mga lawmakers, yung mga sulon, yung mga opinion nila regarding sa mga akusa para sa Pangulo. So dosin tumanggap ng kickback. What? Alam nyo, mga kababayan, hindi na po kailangan ng Pangulo ang magnakaw dahil hindi naman talaga siya magnanakaw. Bilyonaryo po itong taong ito. Milyonaryo since bata pa ito. O hindi pa Pangulo ang papa niya, milyonaryo na sila. So hindi na nila kailangan ng pera. Ang kailangan ng Pangulong Marcos Jr. is pagandahin ang ekonomiya ng bansa. Nakikita naman din natin, 'di ba? Ang kanyang mga kawanggawa, mga proyekto niya, mga projects niya, yung mga skills, yung mga idea niya na nagugulat tayong lahat. Nawala yan sa mga ibang mga nagdaan administrasyon. O, tulad lang yan, kahapon, nasa Laguna, yung power plant yan, nagsusupply ng kuryente. Diba? Investment yan, Japan and local natin, tulad ni Aboitiz. See? Tingnan nyo guys, lahat makikinabang. O, at nagkikreate pa ng maraming trabaho. Yung skills ni PBBM na ganyang pamaraan, tingnan nyo. Kung wala siya, walang ganyan. Oh, di ba? Yan o. House dismissed. Impeachment. Complaint against Marcos. Voting. 284. Oh, yan. Pabor. To dismissal. The impeachment versus the president. 8. Pabor. Para maituloy ang impeachment laban sa Pangulo. Kulilat, di ba? Opo, 4 ang abstain. What? Ayan, tingnan nyo man nagko-comment. Ayan, parang ibinalik talaga ng tadhana ang ipinaramdam noon ng nakaraan. Si Sarah Ulo naman, yan, siguradong guilty, agay. Planado not to impress. Well, hindi naman kayo pipili kung na-impress kayo, hindi. Ang importante, kung ano po ang katotohanan. Ibig sabihin, nagbabase tayo kung ano ang katotohanan, di ba? BBM Vice President 2028, agay, nako. He must rehash, yung isa, he must pero. Loko rin talaga itong mga to. So yun, mga kababayan, ano po ang palagay nyo? Ako, masaya, syempre. Di ba? Kasi, from the starts naman yung hearing doon sa House Committee on Justice nakikita naman natin, napakinggan natin, yan naman isinare natin ang video na yan to inform the sambayan ng Pilipino para makita nila kung ano ang nagiging mga akusasyon laban sa Pangulo at yan naman po ay sinagot ng mga sulon na wala naman talagang kinalaman ng Pangulo. There's no impeachable offense na sinasabi laban sa Pangulo. Hay, nako guys, ikaw nga nagsasayang lang talaga sila o nagpapakitang gilas. O, di ba? Mema, hersi. Kahit saan mo dadalhin yan, kahit sa Supreme Court, matatalo din. O, kahit sa International Court, matatalo din mga yan. Maniwala kayo sa akin. Oo, totoo yun. Ay nako, para sa akin, ang Diyos napakabait. Si PBBM pa. Hindi niya isusugal ang sarili niya at ang apelyido niya para gumawa lang ng kasamaan. Para magnakaw. Do you think ang Pangulo gagawin niya yun? Of course not. Sino naman gawa-gawa nyo lang Imbes walang kasalanan ng Pangulo, kayo na lang naglagay para magkasala siya. Yan grabe corruption. Kickback. Kinukuha nyo yung testimony ni Saldico na wala namang kabuhay-buhay, hindi naman siya nag-under oath. Sus, Yusef. Mayroon ba ganun? What? Mga kapalpakan nyo talaga sa mga akusasyon nyo, walang kakwenta-kwenta. O, ayan guys
Oh, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Kayo nang bala magkomento. Follow me and likes. There's more guys. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone.